Sa mismong ika-13 kaarawan ko, iniwan ako ng sarili kong pamilya. Isang sticky note lang, iyon ang paalam, ang hiya, ang sakit. Mas pinili pa nila ang Palawan. Ako ang tahimik na anak. Para sa kanila, anino lang. Walang pakialam, pero hindi nila alam. Ang batang tinapon, sinalo ng tiyo. Isang tiyo na nag-iwan ng lihim na yaman. Isang testamento. Mahigit 100 milyong piso. Ako. Ngayon, bumabalik sila. Hindi humingi ng tawad, kundi kunin ang akin. Tapos na ang pagiging tahimik ko. Ito ay para sa dangal ko. Para sa leksyon nila. Kung naranasan mo ring maging dayuhan sa sariling tahanan, i-like at share to. Mag-comment. Saan kayo nanonood? Kwentuhan mo ako. Ang pangalan ko ay Maria Santos. Walang araw na lumipas na hindi ko naaalala ang petsang iyon. Ang mismong araw ng ika-13 kaarawan ko. Ito ang taon kung saan nabiyak ang aking mundo. Malinaw na nahati sa bago at pagkatapos. Kung gusto ninyong markahan ko ang eksaktong sandali na nagpasya ang aking pamilya na ako iisa lang palamuti sa sarili kong kwento, hindi ito dahan-dahan. Hindi ito isang matagal na pagkaunawa. Hindi. Ito ay isang sticky note, idinikit sa ref. Sa bahay ng kaibigan mo. Balik kami sa isang linggo. Mahal ka namin. Walang pirma. Walang paliwanag. Tanging ang pamilyar na sulat kamay ng nanay ko na tila ba walang pakialam. Umalis sila para sa Palawan, mismong umaga ng kaarawan ko. Si Ate Isabel nag-upload ng litrato, pink na maleta, masayang caption. Family time daw, sinundan ni Lian, ang bunso kong kapatid. Mga palm tree emoji. Ako naghintay ako sa beranda, ang aking backpack nakapatong sa tuhod, umaasa. Kahit sino, kahit kaunting swerte, nagsindi ang mga ilaw. Tumahol ang aso, para bang ako'y hindi kabilang sa sarili kong tahanan. Nag-init ako ng natirang pagkain, kunwari ay nakikipag-usap sa tunog ng microwave. Sa ikalawang araw, pilit kong sinasabi, isang pagkakamali lang ito. Pero sa ika-4 na araw, isang iba ng bulong ang nagsimula sa aking isip. Baka hindi ito aksidente. Lumabas ako mula sa library, may daladalang tore ng libro. Ang init ng hapon ay nangangatal, lumabo ang lahat. Doon, may isang itim, makintab na kotse. Dahan-dahang huminto sa aking harapan. Bumaba ang bintana. Maria si Tito Ricardo, ang tito na mayabang daw. Nakita niya ang aking backpack, ang buhok kong basa sa pawis, ang pilit kong ngiti. Nasaan ang mga magulang mo, tanong niya. Nasa Palawan po, mahina kong sagot, at ikaw ay naririto. Bulong niya, at pagkatapos, ang mga salitang nagpabago ng lahat. Sakay, ang tiyan ko pagkatapos ng 3 gabing noodles. Iyon ang mas narinig ko. Isang uri rin ng panganib, kaya't sumakay ako. Dinala niya ako sa isang dinner. Pinakain niya ako. Hindi siya nagtanong. Hinayaan niya lang akong kumain. At nang gabing iyon, sinabi niya, hindi ka mananatiling mag-isa. Ang pinto ng bahay ni Tito Ricardo ay bumukas. Para bang ang mundo niya ay isang ibang planeta. Napakaganda, napakalinis. Ang kama sa guest room, ang lambot-lambot. Takot akong hawakan, umupo ako sa gilid, baka magusot ko ang kumot. Ngumiti si Tito. Ang mga bagay ay ginawa para gamitin, sabi niya. Hindi para katakutan. Ang mga salitang iyon, naramdaman ko. Lumalim sa isip ko. Pati ang simpleng baso ng juice. Totoong baso, hindi plastic na souvenir. Nang dumating ang araw ng parent-teacher meeting ko, kinabahan ako. Sino ang pupunta? Ngunit nang tanungin ng teacher, nagulat ako. Si Tito Ricardo. Hindi siya nag-atubili. Ako, sabi niya, 2 salita lang. Pero napakabigat, naramdaman ko. Isang bagay sa loob ko ang lumuwag. Hindi ko pa rin sanay sa kabaitan. Kapag binibilhan niya ako ng damit, tinatago ko ang tag. Pakiramdam ko, may utang na loob ako. O kaya, nang aabuso. Nag-iipon lang ako ng baon, kumakain ng crackers. Isang gabi, nakita niya akong nakaupo sa sahig ng kusina. Hating gabi, may cereal. Bakit, tanong niya? Sinabi kong, ayaw kong kumuha ng sobra. Naglakad siya sa ref, nagpainit ng pasta. Kung ito'y nasa bahay na ito, sabi niya, ito'y pag-aari ng lahat ng nakatira dito. Kasama ka doon. Nilunok ko ang kirot sa lalamunan. Ayaw kong umiyak. Ayaw kong maramdamang may utang ako. Ang mga araw ay lumipas, mga linggo, walang tawag, walang katok. Ang aking pamilya,
Hindi na nagparamdam. Pero si Tito, siya ang nag-asikaso ng desk ko ng appointment sa mata sa dentista. Tinawag lang niya itong maintenance, parang sinasabing, ako'y karapat-dapat alagaan. Pagsapit ko ng 14 na taon, may 2 bagay nang napansin si Tito Ricardo sa akin. Una, ang aking tikas, ang aking tindig, napakapangit daw. Ikalawa, sa likod ng aking pagkakayuko, may potensyal, may pangako, lagi niya akong tinatapik sa balikat. Kapag nakayuko ako, tumayo ka ng tuwid, Maria, sabi niya. Hindi ka isang punctuation mark. Mas maniniwala sa iyo ang mga tao kapag mukha kang naniniwala sa sarili mo. Noong una, pamilyar ang tunog, parang linya mula sa isang poster. Pero sa kalaunan, nahuhuli ko na ang sarili ko, na itutuwid ko ang aking likod, nagsasanay maging kumpiyansa, hanggang sa unti-unti, naging totoo na ito. Napansin ito ng mga guru ko. Nagsimula akong magsalita, magtaas ng kamay. Sumali pa nga ako sa debate club. Pagkatapos niya akong suhulan ng pizza. Sa unang kompetisyon ko, nanginginig pa ang boses ko. Parang sirang speaker. Pero nanalo ako. Pinaglaban ko na mas magandang alagaan ang pusa bilang alaga. Nang ipahayag ng hurado, nakita ko si Tito Ricardo sa likuran. Nakangiti. Isang tahimik na ngiti. Ang ngiting nagsasabing, sabi ko na nga ba. Hindi lang siya tagapag-alaga. Naging guro ko siya sa buhay. Nang humingi ako ng bagong telepono, sinabi niya, magkano na ang naipon mo wala? Kung gayon, mas pahahalagahan mo ito kapag pinaghirapan mo, sagot niya. Kaya kumuha ako ng unang trabaho, nag-grocery bag. Ang unang sahod ko, 3,116 na piso. Iwinagayway ko ito na parang tropeyo. Hindi niya ito kinuha. Sa halip, dinala niya ako sa bangko. Doble ang panuntunan, paliwanag niya. Ipon ang kalahati, gastusin ang kalahati. Sa ganoong paraan, masisiyahan ka ngayon. Hindi mo ninanakawan ang bukas. Noong mga panahon niyon, inirapan ko lang siya. Pero ngayon, alam ko, ang isang pangungusap na iyon. Iyon ang naging gulugod ng lahat ng aking binuo. Ang mga piyesta opisyal. Dati, kinakatakutan ko. Ang mga handaan ng Pasko sa amin, parang isang malaking dula-dulaan na hindi ako kailanman nag-audition. Pero kay Tito Ricardo ang Pasko ay may tahimik na ritmo. Mas totoo. Hindi siya nagbibigay ng mamahaling regalo. Ang mga regalo niya pinili ng may pagmamahal. Isang kopya ng To Kill a Mockingbird na ginamit na. Isang fountain pen na may bigat sa kamay. Isang scarf na sabi niya, bagay daw sa mukha ko kapag nagde-debate. Samantala, ang telepono ko, panay ang tunog. Mga litrato mula sa pamilya ko. Mga magulang ko, si Isabel, si Lian, nagpo-post sa ilalim ng mga palm tree. Mga hapagkainan na parang inihanda para sa glossy magazine. Walang sino mang nagsusulat ng, sana nandito ka. Masakit pa rin, oo, pero hindi na ako nito nauubusan. Sa halip, naaalala ko, natututo ako kung ano ang hitsura ng isang pamilya na hindi lang puro pakitang tao. Isang Pasko, inabutan niya ako ng isang maliit na kahon. Sa loob, isang silver keychain. May nakaukit na Santos and Del Rosario. Isang proyektong hindi pa tapos, sabi niya. Napatingin ako. Hindi pa tapos ngumiti siya. Dahil iyon tayong dalawa. Ikaw, natututong magtayo. Ako, natututong hindi ito gawing mag-isa. Hindi ko na kaya magsalita. Niyakap ko siya. Isang yakap na hindi maingat. Totoo. Narinig ko siyang tumawa. Sa gabing iyon, isinulat ko sa journal ko, hindi mo kailangan ng iisang dugo para magkaroon ng iisang tahanan. Pagdating ko ng 16, sinimulan na ako ni Tito Ricardo dalhin sa opisina niya tuwing tag-init. Maraming suits, matatalinong tao. Tinuruan niya ako kung paano makinig bago sumagot. Kung paano makita ang ibig sabihin ng tao, hindi lang ang sinasabi nila. Ang kalahati ng mundo ay nagpapanggap, sabi niya. Ang kalahati naman ay humihingi ng tawad sa pag-iral nila. Matuto kang huwag gawin ang alinman. Ito ang unang beses na naniwala ako. Na baka makakabuo ako ng higit pa sa simpleng pag-survive. Pagdating ko ng 17, ang kaibahan ng pinanggalingan ko at kung nasaan ako ngayon, napakalinaw. Parang hiwang tumagos. Si Ate Isabel puno ng post tungkol sa college acceptance.
Tinitag niya ang lahat, maliban sa akin. Si Lian, may litrato kasama ang kanyang bagong kotse. Salamat mama at papa, ang caption. Ang ngiti niya kasing kintab ng pintura. Tinititigan ko ang litratong iyon. Habang si Tito Ricardo nagtitimpla ng tsaa, bumulong siya, hindi man lang sila nagtatanong. Walang text. Kahit isang happy birthday man lang, hindi siya tumingin sa mug niya. Gaano katagal mo silang hihintaying alalahanin ka, Maria, ang tanong na yon. Tumagos. Parang kulog sa loob ng isang silid. Hindi ako sumagot. Hindi rin siya umasa ng sagot. Pero sa gabing iyon, doon ako tumigil. Huminto ako sa paghihintay sa pamilya Santos. Sa halip, sinimulan ko ang mahabang proseso. Ang proseso ng pag-alaala sa sarili ko. Noong senior year, may inabot si Tito Ricardo bago ang prom, isang silver bracelet. Huwag hahabol sa pagtanggap, Maria, payo niya. Habulin mo ang kapayapaan. Sa prom, tumawa ako ng malaya. Ako lang, Maria Santos, totoo. Kolehiyo, hindi inaasahan ng pamilya ko. Pero si Tito pinaglaban ko. Scholarship muna, grant pangalawa. Ang tulong ko, pampuno lang, giit niya. Kaya pinaghirapan ko, mula scholarship sa Kaliwete hanggang essay. Binuo ko ang kinabukasan. Nang tanggapin ako sa University of Rizal Summit, buong pagmamalaking tiningnan ni Tito ang sulat. Patunayan mong tama sila. Sa araw ng paglipat, wala ang pamilya ko. Si Tito ang nagbuhat ng lahat. Sa dorm, binigyan niya ako ng sobre. Kung magduda ka, tingnan mo ang refleksyon mo. Nakarating ka dito nang wala sila. Idinikit ko sa planner. Mahirap ang unang buwan, pero linggo-linggo, tatawag si Tito. Nagpapatalas ang pagsubok, sabi niya. Sa sophomore year, nakilala ko si Miguel Reyes. Sa community garden, tinuruan niya ako. Mahalaga ang pagrespeto niya. Isang gabi, tinanong niya, bakit dinodoble check lahat sagot ko? Ako ang pagkakamaling walang nag-ayos. Hinawakan niya ang kamay ko. Siguraduhin nating walang makakalimot sa iyo muli. Doon, nakita niya ako. Pagkatapos kong magtapos, sumama ako sa isang maliit na engineering firm. Hindi man grande, pero matatag. At akin iyon. Nakahanap din si Miguel ng trabaho sa parehong syudad. Sa unang pagkakataon, ang landas sa harap ko ay tila akin na. Tuwing Biyernes, nagkikita kami ni Tito Ricardo para maghapunan. Iaangat niya ang baso niya ng whiskey at bibiruin ako. Tingnan mo nga naman, Binibining Santos. Inaakyat ang hagdan ng hindi nadudulas. Tatawa ako, pero may mga pagbabagong ayaw kong makita. Ang pagod sa boses niya. Ang paghawak niya sa balikat niya pagkatapos magbuhat ng grocery. Ang bahagyang pagtigil bago niya maalala ang pamilyar na lugar. Sabi ko sa sarili ko, tanda lang iyan. Hindi ko alam, yun na pala ang tahimik na simula ng lahat ng magbabago. Dahan-dahan ang pagbabago. Una, ang pagkansela niya ng aming hapunan tuwing Biyernes. Masyado raw siyang abala sa trabaho. Mga salitang hindi ko kailanman narinig sa kanya. Tapos, isang gabi, nang dumaan ako ng walang paalam, nakita ko siyang tulog sa armchair niya ng 8:00 ng gabi. Ang TV, umiingay. Nagbebenta ng infomercial. Hinawakan ko ang balikat niya. Pilit siyang ngumiti. Mahabang araw, sabi niya. Napakakurap yata ako. Pero ang ngiti niya, hindi umabot sa kanyang mga mata. Dumami ang mga senyales. Mga bote ng gamot sa counter. Ang bahagyang panginginig ng kamay niya habang nagtitimpla ng kape. Ang pag-uulit niya ng kwento. Napansin ko. At napansin niya rin na napansin ko. At tahimik kaming pareho. Walang gustong magsalita. Walang gustong aminin. Patuloy akong umuunlad sa trabaho. Ang pakiramdam ko, matatag. Si Miguel at ako may sarili ng ritmo. Pero sa tuwing iniiwasan ni Tito Ricardo ang pag-ubo o ikinaway lang ang pag-aalala ko, unti-unting nabibiyak ang katatagan na iyon. Hanggang sa dumating ang araw. Isang Martes. Tumunog ang telepono. Isang nanginginig na boses. Ms. G. Santos, si Grace po ito mula sa opisina ni Mr. Del Rosario. Nag-collapse po siya sa meeting. Dinala sa St. Luke's Hospital. Ang biyahe, malabo, mga pulang ilaw lang, at ang kabog ng puso ko. Nang makarating ako sa kanyang kwarto, ang liit-liit niya. Sa dami ng puting tela. Ngunit nang makita niya ako, nakangiti pa rin siya. Baluktot ng ngiti. Huwag kang malungkot, bulong niya. Tito,
Halos pabulong kong sabi, tinakot mo ako. Ngayon lang, sagot niya. Pagkatapos, mas mahina pa. Umupo ka, Hija. Naghintay siya hanggang sa tahimik na ang silid. Alam mo, sabi niya, ang boses niya, mas magaspang kaysa dati. Lagi kong inakala na ang tatay mo ang magtuturo sa'yo ng mga bagay na ito. Pero masaya ako. Ako ang nakagawa. Huwag kang magsalita ng ganyan. Bulong ko. Nagngiti siya ulit. Ang ngiting nagbibigay ng ginhawa. Sa totoo lang, sabi niya. Hinawakan niya ang kamay ko. Bihira niyang gawin niyon. Nalampasan mo ang lahat ng inaasahan. Tandaan mo lang ito. Hindi ka sobra. Pilit kong pinigilan ang luha. Kung mababasa mo ang mga kumot na to, babayaran mo ang dry cleaning. Biro niya. Natawa ko. Basag ang tunog. Huling Pasko. Binigyan niya ako ng kahon, ang dating leather journal. Ngayon, puno na. Puno ng payo, biro at alaala niya. Sa huling pahina, nakasulat. Kung susubukan ka nilang burahin, tandaan mo ito. Naisulat mo na ang sarili mong kabanata. Ilang buwan pa, dumating ang tawag. Sir Del Rosario, pumanaw na po. Ang opisina ng abog, amoy lumang pera at amoy katarungan. Ang mga kurtina, mabigat. Ang mga kagamitan, dark wood. Ang mga upuan, pinilit kang umupo ng tuwid. Tila ba bawat hininga ay isang testimonya. Umupo si Aterjin Cruz sa dulo ng mahabang mesa. Ang pamilya ko, nasa kabilang gilid. Si Mama, nagpupunas ng luhang hindi ko makita. Si Papa, nakatikom ang mga kamay. Si Ate Isabel, pasulyap-sulyap sa telepono. Si Lian, bumubulong. Sa tingin mo, iniwan niya sa atin ang bahay ako. Nakaupo sa tapat nila. Ang journal ko, nasa kandungan, kalmado ang puso, isang simpleng itim na damit, walang palamuti, wala akong baluti, hindi ko na kailangan. Narito tayo upang suriin ang huling testamento ni Ricardo del Rosario, simula ni Aterjin Cruz. Precise, deliberate, binasa niya ang mga normal na bagay, mga utang, mga donasyon sa charities, mga regalo sa matagal ng empleyado. Ang pamilya ko naiinip, pero pilit na pinapakitang matiyaga. Ang kanilang kasakiman halos lumabas na, at doon lumipat siya ng pahina, tungkol sa natitirang ari-arian ni Mr. Del Rosario. Si Isabel, sumandal. Ang kanyang mga diamante, kumikinang. Si Lian, pinagsama ang mga kamay. Si Papa, sumulyap sa akin. May bahid ng pang-awa, may babala. Binasa ni Aterjin Cruz, dahan-dahan. Bawat salita, malinaw na parang kristal. Sa aking mga malayong kamag-anak na naaalala lang ako kapag nababagay sa kanilang pangangailangan. Wala akong iniiwan, ang katahimikan. Bumiyak sa silid. Si Mama, napagasp. Si Isabel, nakabukas ang bibig. Si Lian, napakurap. Nagbibiro lang siya, di ba bulong niya. Hindi huminto si Aterjin Cruz. Lumipat siya ng pahina. Sa aking pamangkin, si Maria Santos na inabandona sa edad na 13. Ngunit hindi kailanman nawala sa aking tabi. Ipinapamana ko ang kabuuan ng aking yaman, lahat ng ari-arian, account at holdings. Isang saglit, walang huminga. Pagkatapos, 4 na pares ng mata. Tumitig sa akin, imposible, sigaw ni Isabel. Hindi niya nga kilala ng maigi yan. Pinanatili kong kalmado ang boses ko. Kilala niya ako sa loob ng 15 taon. Kayo lang ang tumigil sa pagbibigay pansin. Ang mukha ni Papa, namula. Minanipula mo siya, nilason mo ang isip niya laban sa pamilya. Ipinaris ko ang palad ko sa journal. Hindi, sabi ko ng tahimik. Kayo ang gumawa niyan sa sarili ninyo. Noong araw na iniwan ninyo ako na may sticky note lang sa ref. Sinubukan ni Lian ang kanyang pamilyar na kaartehan. Halika na, Maria. Hindi mo naman talaga balak na kunin ang lahat. Di ba pamilya tayo? Ang salitang iyon. Pamilya. Huminga ako ng malalim, ngumiti, hindi mayabang, pagod lang. Nakakatawa, sabi ko. 15 taon ng katahimikan, hindi mukhang pamilya. Pero ngayon, may pera na, bigla tayong magkakamag-anak na naman. Isinara ni Aterjin Cruz ang folder. Mahina, hindi na po ito mababago. Napakalinaw po ng kagustuhan ni Mr. Del Rosario. Anumang pagtutol ay agad na ibabasura. Nag-aalangan si Mama, hindi siya nagsalita. Ang pagkabigla sa kanilang mukha, nagiging galit, ang parehong tingin, noong mga taon na napagtanto nila, na hindi ko na kailangan ang pahintulot nila para umiral.
Inayos ko ang aking damit. Tumayo ako. Kung inyo pong ipahihintulot, may mga kailangan po akong asikasuhin. Atari Cruz, salamat po sa inyong oras. Hindi pa ito tapos, hiyaw ni Isabel. Tinitigan ko siya. Tapos na ito, nang tumigil ka sa pagtawag sa akin na kapatid mo. Pagkatapos, tumalikod ako. Lumabas. Sa labas, ang hangin. Iba. Mas sariwa. Mas malinis. Para bang ang mundo ay nagpigil ng hininga. At sa wakas, nagbuga para sa akin. Ang sikat ng araw ay tumama sa salamin ng gusali. Panandali ang bumulag sa akin. At sa sulyap na yon, nakita ko ang sarili ko. Hindi ang takot na 13 anyos, kundi isang babae. Nakatayo sa sarili niyang lupa. Eksaktong kung saan niya pinili. Kinuha ko ang telepono ko, binuksan ang messages. Hinanap ang contact na sana ay buhay pa. Sana nandito ka para makita ang mga mukha nila, Tito, tinext ko. Pagkatapos, nag-isip sandali. Tama ka, naisulat ko na ang sarili kong kabanata. Pinindot ko ang send, sa wala, sa lahat. Makalipas ang ilang araw, nakatayo ako sa balkonahe ng bahay ni Ricardo. Bahay ko na ngayon. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad. Kumikinang, parang tibok ng puso, ng lahat ng binuo niya. Naiwan niya, hawak ko ang journal. Binuklat sa huling pahina, ang tinta. Medyo kumupas. Pero ang mga salita, nagniningning pa rin. Kung susubukan ka nilang burahin muli, tandaan mo ito. Naisulat mo na ang sarili mong kabanata. Ngumiti ako. Nagawa ko, bulong ko. At patuloy akong magsusulat. Sa sandaling iyon, hindi ako nag-iisip tungkol sa pera o sa mga ari-arian. Nag-iisip ako sa 13 anyos na batang babae. Sa beranda, hawak ang backpack at sticky note, nagtataka kung ano ang mali sa kanya. Kung kaya ko lang siyang abutin ngayon, sasabihin ko sa kanya ito, isang araw, magkakaroon ka ng tahanan na hindi ka tratuhin na parang bisita, isang buhay na hindi humihingi ng tawad sa pag-iral mo at isang pangalan na walang sinumang makakalimot. Lumabas si Miguel sa balkonahe, niyakap ako. Okay ka lang tumango ako, sumandal sa kanya. Oo, parang kumpleto na, tiningnan niya ang syudad sa ibaba namin. Proud siya, alam mo, itinaas ko ang mukha ko sa langit, mahina ang asul, sa itaas ng skyline. Sa tingin ko, sa ibaba namin, ang mga ilaw ng syudad. Kumikinang, parang mga pahina na inililipat. At sa unang pagkakataon, ang kwento ay ganap na akin. Sa balkonahe ng aking bahay ngayon, hawak ko ang journal ni Tito. Ang huling pahina. Maliwanag pa rin ang sulat niya. Kung susubukan ka nilang burahin, tandaan mo ito. Naisulat mo na ang sarili mong kabanata. Ngumiti ako. Nagawa ko, Tito, bulong ko. At patuloy akong susulat. Hindi na ako ang takot na 13 anyos na naghihintay. Ako'y isang babae, nakatayo sa sarili niyang lupa. May tahanan na, hindi na trato bilang bisita. Dumating si Miguel, niyakap ako. Proud siya, alam mo, sabi niya. Tiningnan ko ang syudad. Oo, naramdaman ko. Ito na ang aking kwento. Ganap na akin.